Tara, i-manifest natin yung Schengen visa mo. You can submit at this Manila office or Cebu office. I use the VFS Global Visa Centers and they helped me pass my Schengen visa. I applied here at Bangkok, Thailand, kaya parang mas mabilis or mas easier ang pag-apply namin dito as a Filipino. Mas complicated mag-apply ng Schengen visa sa Philippines pero wag na wag mawalan ng pag-asa. I applied the Type C visa and sa website nila makikita mo lahat ng requirements. Sa website nila andyan na lahat ng information. Yung overview, visa fees, documents required, download forms, and insurance. Kaya hindi na kayo mahihirapan. Unlike me, isang taon yung pinaghirapan ko mag-research, manood ng YouTube. Pero eto pala, nandito na pala sa website ng VFS lahat ng information na gusto mong malaman. Ultimo, yung checklist ng requirements andyan na. So, ayan, hindi nyo na kailangan manood ng iba't ibang videos, pero pag makakatulong naman sa'yo, manood pa rin kayo if gusto nyo. Pero, sa visa requirements and sa lahat ng information, andoon na sa website nila. Pwede nyo silang i-email. Smooth naman yung naging transaction namin doon. Nagpa-appointment lang kami online. I-check na din nila yung documents mo before they submit in the embassy. Pag may kulang ka or if may lacking documents ka, you can email them or you can submit it personally. Ang nakita nila sa amin is yung itinerary namin na parang may isang night na saan daw kami matutulog. Kailangan daw namin yun lagyan kung saan kami matutulog kasi nga wala nga. Tapos sinabi namin na magbabas kami papunta sa ganitong lugar. So, hindi na namin kailangan mag-hotel. Pero sabi nila, kailangan nyo pa rin tong lagyan kung saan kayo matutulog or yung hotel nyo para hindi ma-deny yung visa nyo. In-email lang namin yung lacking documents. Tapos, 3 to 5 days lang nakuha na namin yung result through post mail. Ito yung question kung magkano nga ba dapat yung laman ng bank account mo. Parang nakatipende yan sa days kung ilang days ka mag-stay sa Schengen country. Minimum of 100 kyaw siguro, tapos nakalagay sa account nyo ng 6 months. Yung hindi talaga siya nababawasan. Dapat natadagdagan siya. Ganyan. Or may lumalabas-pasok sa account nyo, ganyan. So, yung salary account nyo, bigay nyo. Or kung meron pa man din kayong savings account. Tapos, yun na din yung gagamitin mong panggastos sa tour mo. Manghiram muna kayo sa kamag-anak nyo, sa kaibigan, sa kaklase, sa kaaway, sa kachismis. Pero of course, ibalik nyo yung pera. Ay katanungan lang kayo, mag-search naman kayo sa Google. Uy, ang hirap din magsagot-sagot ng mga chat nyo. Charot! Of course, pag kaya ko namang sagutin or kaya ko namang ibigay ang information na gusto nyo makuha, magre-reply naman ako or isi-send ko naman sa email nyo yung sample itinerary ko. Magastos nga ba? Ay, hindi! Hindi mo na kailangan tanongin yan. Obvious naman eh. Nakikita mo naman yan. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Ano nga ba ang mura doon? Mura ang souvenir, medyo mura ang pagkain, at mura ang kape. 1 euro lang, ang sarap na. You should try that hot chocolate. Oh my God! Babalik-balikan nyo ang hot chocolate. Talaga. 1 euro lang din. Ang sarap. Purong-purong tsokolate. Grabe, nakakamiss. From the airport, mag-bus lang kayo. Mas mura and same lang din ang travel time. Bumili nga pala ako ng pagkain sa 7-Eleven dito sa Thailand or sa Bangkok kasi nga gusto kong makatipid. Tapos bumili ako ng snack. Tapos, sa sobrang sarap ng pagkain doon, hindi ko na din nakain yung binili ko kasi gusto kong i-try yung legit na pizza nila. Tapos yung favorite ko is yung Capricciosa. Yung pangarap ko na snow, natupad na sa wakas. Ang saya ng feeling pag first time, super.
movie Twilight. Snowing. Snowing here. May nakita akong car na pangbata na for rent. Tapos sabi ko, pwede ko bang itry? Tapos tinanong ako kung ilang kilo ko. Siyempre, nagsinungaling ako kasi mukhang maliit naman ako. Kaya, pasok pa din sa banga. Ayan, try ng mga different food. Tapos, nakakita ako ng castle. Sa mga gantong travel light lang dapat talaga para pag may binili kayong pasalubong, kasyang-kasya talaga sa bag nyo. Hindi kayo magtatapon ng mga damit nyo pag nagkilon na kayo sa airport. And walang tutulong sa akin para magbuhat ng bagahe ko, kaya sariling sikap. Sumunod-sunod ka lang sa crowd, ayan, para hindi ka mawala. Tapos, bus ulit papuntang city center, bus ulit papunta sa gusto mong pupuntahan. Madali lang naman as long as meron kang internet, may Google Map ka, madali lang i-navigate ang mga pasyalan sa countries na ito. Hindi kayo mawawala. Lakasan lang talaga ng loob. Sumakay ako ng bus papunta sa Eiffel Tower. Tapos, parang inihintay ko yung konduktor. Wala pa lang konduktor dito. Bibili ka nga pala sa ticketing office. Tapos, tinanong ko yung kabayan kung paano magbayad. Sabi niya, mag-text ka dito sa number na to. Ay, wala po akong number. Tourist lang po ako dito. Tapos, may isang Pilipino doon o may isang Pinay na nagbigay ng ticket niya sa akin. Ang bait. Tapos, kinabukasan, bumili ako ng ticket ko for 24 hours. Ayan, bumili ako ng train ticket ko or metro ticket ko. Tapos, tinry ko, hindi nag-o-open yung gate. Hindi nag-o-open. Ayun pala, kailangan i-validate yung ticket. Ayan. Pag bumili kayo ng ticket, need nyong i-validate yung ticket nyo sa machine. Or, hindi to gagana. Huwag kayong magugulat dito pagpasok nyo ng train, yung medyo may sasabay sa inyo. Normal lang yun dito. Sumasabay sa inyo or sabi na pwedeng pasabay, pumasok, ganyan. Kasi parang wala silang pambili ng ticket. Or yung iba nag-over the bakod. Nagulat talaga ako. Over the bakod sila sa Riles. Buha, ang lamig pala dito. Ang hangin, sobrang lamig. Pero pag naglakad-lakad kayo, masarap. At hindi nakakapagod kasi nga masarap yung weather. Hindi nyo din mararamdaman yung sakit ng paa nyo kasi yung paa nyo parang nagnanab sa lamig. Kaya walk lang kayo kahit ilang kilometro, hindi nyo mararamdaman yung sakit at pagod ng paa nyo kasi sobrang lamig at ang hangin. Again, bus or metro lang din yung gamitin nyo para tipid. And mura ang kape at hot chocolate dito at ang croissant. Char. Meron ding hop-on, hop-off bus dito. Tapos, sundan nyo lang yung lake. Ayan, mapupuntahan nyo na lahat ng tourist spots dito sa Paris. Winarningan nga pala ako ng mga Pinoy na nakilala ko sa bus or nakita ko sa bus na mag-ingat sa mga personal belongings nyo. Ingat kayo sa mga tourist spots kasi madaming talamak na talamak ang magnanakaw doon. Dahil sa experience ko, muntikan na akong hindi makauwi or maging palaboy sa kalsada dahil muntikan na akong manakawan.
times, 100 million times mag-ingat sa mga gamit nyo dahil mga eksperto sila, mga expert silang mga magnanakaw. Talaga mga expert. Uulitin ko ng 10 beses, million times na beses, mag-ingat sa mga magnanakaw. Huwag mag-trust agad-agad. Ayan, dapat ang bag nyo naka-safety lagi dahil mga expert sila, mga syndicate sila, mga grupo sila. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Pero ito yung work nila. Kaya pag sumakay kayo ng subway, ng train, ganyan, ingat ka sa gamit mo. Huwag kang maglalabas ng cellphone kasi pag nakita nila na naglabas ka ng cellphone, tapos nag-picture-picture ka, syempre, yung mga tourist, anga yan eh. Diba? Kaya yung nag-picture-picture, nag-video-video, tapos hindi na iniintindi yung gamit. Kaya sa mga ganyang mga bagay, kailangan alerto 24 oras. Yan, uwian na. Tapos ng pamamasyal, tapos ng pagpapanggap. Uwi na din at mag-ulam na ng asin. Mag-ulam na ng itlog, mag-ulam ng pansit canton, mag-ulam ng toyo na may mantika sa kanin. Ikaw, pag uwi mo, magaling pasyal, anong ulam mo?